Totoo nga bang nawawala si Nenita o isa na namang prank ni Sir Paul? Sa isang video na in-upload kahapon ni Sir Paul, sinabi niyang nawawala si Nenita. Kitang-kita ang matinding pag-aalala at pag-iyak ni Nanay Lorna dahil ilang araw na raw nilang hindi nakikita si Nenita. Pero ang tanong ng marami, totoo ba talaga ito, o isa na namang prank? Nagkomento pa si Sir Paul sa mismong video na hindi na siya mapakali kung saan pa nila hahanapin si Nenita. Sa oras ng pag-upload ng video, patuloy pa raw ang kanilang paghahanap. Ngunit sa kabila ng pahayag na ito, marami sa mga taga-suporta ni Sir Paul ang hindi naniniwalang totoong nawawala si Nenita. Ayon sa mga komento, mukhang prank na naman ito, at marami ang humanga sa husay ng pag-arte ni Nanay Lorna. Alam naman nating lahat na marami ng prank si Sir Paul na kasama si Nanay Lorna. Sa ilang pagkakataon, si Nanay Lorna pa mismo ang dahilan kung bakit tayo ay napapaniwala o nabibiktima ng mga prank nila. Parang naging pattern na tuwing kakauwi lang ni Sir Paul sa Davao mula sa Maynila, may prank agad para sa viewers. Sa nakaraang prank, pinaniwala ni Sir Paul si Edito na tatanggalin siya sa PB team dahil may nagawa raw itong hindi niya nagustuhan. Napaiyak pa si Edito dahil inakala niyang totoo. Ngunit prank lang pala ito. Marami ang nalungkot noon, pero marami ring hindi naniwala dahil kilala nila ang kabaitan ni Edito. Wala raw itong ginawang masama para magalit si Sir Paul. Pagbalik naman niya ulit sa Davao, kinunsaba niya si Edito para i-prank sina Madam Yula at Peter Paul. Sobrang tagumpay ng prank na iyon dahil napaniwala nila ang lahat pati ang mga viewers. Dahil sa mga prank na ito, hati ang opinyon ng mga taga-suporta ni Sir Paul. Minsan ay nauuwi pa sa debate ang comment section. Kaya nang inanunsyo ni Sir Paul na uuwi na si Nenita sa Davao para doon na mag-aral at hindi na babalik ng Maynila, marami ang nag-alinlangan kung totoo ba ito o prank na naman. May naniwala, may hindi. May mga nagsabing sana prank lang ito. Para bang nasanay na sila sa mga ganitong content ni Sir Paul. Kahit sina Ma'am Nida at Tito Hearns ay nag-upload ng video kung saan malungkot nilang tinanggap ang desisyon ni Nenita, marami pa ring taga-suporta ang nagdududa na prank pa rin ito. Dahil sa madalas na pag-prank ni Sir Paul, may mga viewers na nagsimulang magkomento ng negatibo, tulad ng "Sorry, I unsubscribe Pugong Be a Hero kasi parang pinaglaruan na ang emosyon ng followers. For the views. I mean unsubscribe na po pala ako. Sorry, hindi pa ba kayo kontento sa dami ng viewers nyo? Greed na po ang dating sa akin yan. So disappointing." May isa pa ring komento na nagsabing, "Huwag naman po prank na ganyan kasi kami nakaramdam ng lungkot sa balitang di na siya babalik. Parang nasaktan din kami. Iniisip din kasi namin ang kinabukasan ng mga batang yan. Kung baga, prank man yan, nasaktan din kami. Sana maintindihan ninyo. Maaaring sa ibang bagay, okay lang siguro mag-prank. Maiintindihan naman natin ang ibang viewers kung bakit ganoon ang naging reaksyon nila, lalo na kung matagal na nilang sinusubaybayan ang journey ni Nenita." Bigla na lang may balita ng pagkawala at sa hilig pa ni Sir Paul sa mga prank. Marami tuloy ang nalito at hindi alam kung paano nila ipoproseso ang kanilang emosyon. Ngayon, latest na balita raw ay nawawala si Nenita. At dahil bagong balik lang ni Sir Paul sa Davao galing Laguna, marami na naman ang hindi naniniwala. Parang naging pattern na tuwing may bagong upload, prank agad ang iniisip ng mga viewers. Sana nga prank lang ito. Pero kung totoo man, sana ay agad nang matagpuan si Nenita. Maraming taga-suporta at taga-pagsubaybay ang nag-aalala, lalo na't napakadelikado ng panahon ngayon para sa mga kabataang babae tulad niya. Kung prank man ito, sana ay malinaw agad na ipaliwanag ni Sir Paul para hindi na madagdagan ang pag-aalala, lalo na sa mga ina na sumusubaybay kay Nenita. Sa ngayon, wala pang bagong video mula kina Ma'am Nida at Tito Hearns ukol dito. Kung totoo man ang pagkawala, tiyak na isa sila sa pinakamasasaktan dahil napalapit na rin sa kanila si Nenita. May dala palang pasalubong si Neri para kina Ma'am Lea, Ma'am Ruth, at Dada Bill. Ipinakita nga ni Ma'am Ruth ang pasalubong na dala ni Neri para sa kanila, isang tribal na kwentes mula sa kanilang tribo sa Mindanao. Gawa mismo ito ni Neri, at natapos na niya ang mga kwentes para kina Ma'am Lea at Dada Bill. Sa ngayon, kasalukuyan pa niyang tinatapos ang para kay Ma'am Ruth. Habang wala pa si Ma'am Lea, pansamantala munang hihiramin ni Dane ang kwentes na para sa kanya.
Kasama rin pala ni Neri ang kanyang mama sa paggawa ng mga ito noong bakasyon pa siya sa Mindanao. Nagtitinda na ba si Jeffrey ng mga unan sa Maynila? May nakita sina Tito Herns at Jepoy na nagtitinda ng mga unan. Kumpleto naman ang unan nila Tito Herns, pero ayon kay Jepoy, kulang daw ang sa kanya kaya tinanong siya ni Tito Herns kung gusto ba niyang bumili. Nagsuggest si Jepoy kay Tito Herns na bilhin na lang nila lahat ng panindang unan ni Kuya kasi naaawa siya rito. Pero ayon kay Tito Herns, ang bibilhin lang nila ay yung mga kailangan ni Jepoy, at dalawa lang ang kailangan niya. Napabilib si Tito Herns sa kasipagan ni Kuya na nagtitinda, pati na rin si Jepoy. Dahil dito, hinamon ni Tito Herns si Jepoy na subukang magtinda. Agad namang binuhat ni Jepoy ang mga paninda ni Kuya at nagumpisang magsigaw ng, "Unan kayo dyan, unan." Habang nagtitinda, tawa ng tawa si Jepoy kaya sinaway siya ni Tito Herns. Aniya, huwag kang tawa ng tawa, baka isipin ng tao na naglalako ka. Kailangan, seryoso. Pinasubok naman ni Tito Herns kay Jepoy kung paano talaga magtinda, sa pamamagitan ni Kuya. Pinakita ni Kuya ang tamang paraan ng pagtitinda, at pagkatapos ay bumili na si Jepoy ng 2 unan. Tinuruan siya ni Tito Herns na tanungin kung may tawad pa. Dagdag pa ni Tito Herns, magtanong ka talaga kung pwede tumawad, basta bibili ka. Medyo nag-alinlangan si Jepoy kaya si Tito Herns na lang ang nagtanong kay Kuya. Sagot ni Kuya, hindi raw pwedeng tumawad dahil porsyento lang ang kinikita niya, 100 ang kita niya sa bawat pares ng unan na mabente niya. Bukod pa rito, malayo pa ang nilalakad ni Kuya mula sa kanila para makapagtinda. Ang pagbili ni Jepoy ay paraan na rin nila para makatulong kay Kuya. Natawa na lang si Jepoy nang sabihan siya ni Tito Herns na bayaran na niya ang unan. Akala kasi ni Jepoy si Tito Herns ang magbabayad. Willing naman si Tito Herns na magbayad pero biniro muna niya si Jepoy. Sakto namang may pera si Jepoy, galing pa raw sa Davao. 350 ang total na halaga ng binili ni Jepoy, at 1,000 ang iniabot niya. Tinanong siya ni Tito Herns kung magkano ang sukli. Napanganga si Jepoy at hindi agad nakasagot, kaya si Kuya na ang sumagot, 650 po. Bago pa man yun, hinintay sana ni Tito Herns ang sagot ni Jepoy pero wala talagang lumabas. Kaya napasabi na lang siya, mahina ka. Kaya pala naguluhan si Jepoy ay dahil inakala niyang kasama sa computation ang porsyento na sinabi ni Kuya kanina. Ayon kay Jepoy, ang mga taong gaya ni Kuya na nagsusunikap ay hindi dapat nilalay. Kung may maitulong tayo, tumulong na lang tayo. Sobrang naawa siya kay Kuya at humanga siya sa kasipagan nito. Kaya naisip nilang bilhan si Kuya bilang tulong na rin. Dagdag ni Jepoy, hindi katulad ng iba dyan na puro salita lang, wala sa gawa. Dapat gumawa ka. Ang blessings, nasa kamay na natin. Ang kulang na lang ay ang pagtatrabaho natin. Nagbiro naman si Tito Herns, hindi ako ang tumulong kay Kuya, si Jepoy ang tumulong kasi pera naman niya ang ginamit. Natawa silang dalawa, at ayon kay Jepoy, ayos lang sa kanya. Ang mahalaga, nakatulong siya at nakita ng mga tao na mabait talaga siya. Ayon kay Tito Herns, babayaran naman niya si Jepoy sa nagastos niya. Pero dahil dumukot agad si Jepoy ng pera, hinayaan na lang niya ito sa ngayon. Matulungin talagang bata si Jepoy, at buti na lang may laman ang bag niya, pera at bag na galing pa sa Davao. Masaya siya dahil may unan na siya, at nakatulong pa sila.